Ako si Hannah Valderrama, 29 na taong gulang. At noong gabing ikulong ako ng sarili kong kuya sa loob ng isang abandonadong garahe. Doon ko naintindihan na may mga taong hindi maingay kung magtaksil. Ngingiti muna sila bago kasirain. Pinapunta niya ako roon para sa isang huling pag-uusap tungkol sa kumpanya ng tatay namin. Kalmado ang boses niya sa telepono, halos malambing pa nga na para bang pamilya pa rin kami. Na para bang hindi niya ginugol ang buong buwan sa pagpilit sa akin na isuko ang kaisa-isang bagay na ipinagkatiwala ng tatay ko para protektahan ko. Dapat pala noon pa lang nag-isip na ako. Pagkapasok ko sa lumang garaheng iyon, nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa lamig ng bagyo sa labas, kundi dahil sa sobrang katahimikan. Masyadong blanko, masyadong tahimik, na para bang hinihintay talaga ako ng lugar na iyon. Pagkatapos, biglang sumara ng napakalakas ang bakal na pinto sa likuran ko. Napaharap ako at mabilis na hinawakan ang door handle, pero hindi ito gumalaw. Narinig ko ang pag-click ng padlock mula sa labas. Sa unang segundo, hindi man lang ako nakasigaw. Nakatayo lang ako roon, nakatitig sa pinto. Pinipilit kong binsihin ang sarili ko na baka isang masamang biro lang ito. Tapos, narinig ko ang boses niya mula sa kabilang side ng bakal na pinto. Dapat pumirma ka na lang, Hannah. Parang nahulog ang sikmura ko. Kinalampag ko ng kamao ko ang pinto. Buksan mo to. Tumawa siya ng mahina. Hindi siya galit, hindi siya kinakabahan. Kalmado siya. At iyon ang pinakamalalang parte. Kahit sumigaw ka pa dyan maghapon, sabi niya. Walang darating. Doon ko na-realize na hindi na ito isang simpleng away. Isa itong patibong. Wala ang phone ko. Wala ang mga susi ko. Ang jacket ko ay naiwan sa labas ng pinto. Walang kuryente, walang pagkain, walang signal. At walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan talaga ako. Sa loob ng 24 na oras, nabuhay ako sa pamamagitan ng paglaban sa sarili kong kaba. At noong nagsisimula ng lumabo ang isip ko, dahil sa matinding panlalamig mula sa hanging tumatago sa yero. May nakita ako sa loob ng isang lumang truck na nakalimutan na ng kuya ko na nag-exist pa pala. Isang radyo. Nang may sumagot na boses mula sa maingay na static, halos mapangiti ako. Dahil hindi lang ako nakahanap ng tulong. Nakahanap ako ng kaisa-isang tao na kayang siguraduhin na mawawala sa kuya ko ang lahat. Bago ko sabihin kung kaninong boses ang sumagot sa radyong iyon at kung ano ang nangyari nang malaman ng kuya ko na buhay pa ako. Sabihin mo muna sa akin, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon? Maulan ba o sobrang init? At tugma ba ito sa mood mo today? Saka, saan ka nanonood ngayon? Sobrang curious akong malaman kung gaano kalayo ang makakarating sa kwentong ito. 5 linggo bago sumara ang pintong iyon sa likuran ko. Namatay ang tatay ko sa isang gabi na napakalakas ng ulan at baha. Ang pangalan niya ay Arturo Valderrama. At itinayo niya ang Valderrama Cold Chain Logistics mula sa 2 nirentahang reefer van, isang maliit na bodega sa Navotas. At ang matigas na paniniwala na ang mga pangako ay mas mahalaga lalo na kapag mapanganib ang kalsada. Hindi kami nagde-deliver ng mga magagarang gamit. Nagde-deliver kami ng frozen foods, hospital supplies, mga bakuna, emergency relief goods. At kahit ano pang kailangang dumating sa tamang temperatura, kung hindi ay masisira ito. Dito sa Pilipinas, ibig sabihin yan, pinakamahalaga ang trabaho namin kapag ang lahat ng tao ay gustong manatili na lang sa bahay. Mga binahang kalsada, stranded na truck sa SLEX, nasirang kompresor sa bayahe, mga ospital ng 2:00 ng madaling araw. Iyan ang mga bagay na kinamulatan ko. Madalas sabihin noon ni Papa, maganda ang isang mainit na ngiti, Hannah. Pero ang isang malamig na truck ang nagliligtas ng buhay. Nagsimula akong magtrabaho para sa kanya noong 16 na ako. Naglilinis ng mga istante sa inventory at naglilista ng temperatura ng freezer pagkatapos ng klase. Pagsapit ko ng 22, sumasama na ako sa mga driver sa mga bayahe kahit bumabagyo. Nang magnegatibo 26 ako na ang nagmamanage ng mga ruta, repair schedules, client emergencies.
Budget sa diesel, reklamo ng mga driver, warehouse inspections. At libu-libong maliliit na problema na hindi naman nakikita sa financial statement. Pero kayang pabagsakin ang kumpanya sa loob lang ng isang gabi. Ang kuya kong si Lucas Valderrama, iba ang naging relasyon niya sa negosyo. Mas gusto niya sa opisina, ang mga meeting sa investors, ang malilinis na numero, ang makikintab na sapatos. Ang pakiramdam ng pag-upo sa isang conference table habang ibang tao ang humaharap sa bagyo at amoy ng diesel. Nagtrabaho siya sa isang bangko sa Makati bago siya bumalik sa amin. At sa loob ng ilang panahon, inakala ng tatay ko na makakatulong ang experience niya sa finance para ma-modernize kami. Gusto ko ring maniwala roon. Magaling mambola si Lucas kapag kailangan. Kaya niyang ipaliwanag ang pagkalugi ng kumpanya na parang isa itong strategic sacrifice. Kaya niyang palabasin na ang utang ay isang oportunidad. Kaya niyang gawing pakinggan na kailangan siya. Pero palaging may nakatago sa likod ng mga ngiti niya. Isang nagkukwentang tingin na para bang bawat usapan ay may presyo na siya lang ang nakakakita. Pagkatapos mamatay ni Papa, binasa ang will and testament sa isang maliit na conference room sa itaas ng main warehouse namin sa Laguna. Naaalala ko pa ang tunog ng lumang aircon, ang amoy ng kapeng barako na walang gustong uminom. At ang pag-upo ni Lucas na nakadekwatro pa, na parang panalo na siya. Tapos, binasa ng abogado ang mga numero. Binigay sa akin ang 55% control ng Valderrama Cold Chain Logistics. Kay Lucas naman ang 45% ownership kasama ang profit rights. Pero wala siyang final authority sa operasyon, emergency contracts, pagbenta ng mga truck, o anumang malaking desisyon para sa kumpanya. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Tapos, napangisi si Lucas. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil gusto niyang ipaalam sa lahat ng nasa kwarto na nainsulto siya. Hindi pwede yan, sabi niya. Kalmadong inulit ng abogado na ang mga tagubili ng tatay ko ay ni-review, pinirmahan, may witness. At in-update 8 buwan pa lang bago siya namatay. Nagtagis ang panga ni Lucas. Tiningnan niya ako na parang may ninakaw ako sa kanya. Gusto kong sabihin na pasensya na, pero hindi ko sinabi. Hindi talaga. Nagluluksa ako, pero alam ko rin na tama ang naging desisyon ni Papa. Alam ni Papa kung sino ang sumasagot ng telepono kapag may truck na naipit sa baha sa Slex. Alam niya kung sino ang nagbabantay sa warehouse kapag nagkaka-brownout. Alam niya kung sino ang makakapagsabi, base lang sa tunog ng kompresor. Kung ang isang trailer ay may 6 na oras pang natitira o 60 minuto na lang. Alam ni Lucas ang pera. Pero ako, alam ko ang kumpanya. Ang pagkakaibang iyon ang naging bitak na sumira sa pamilya namin. Noong una, nagkunwari siyang tanggap niya. Niyakap niya ako pagkatapos ng meeting, medyo madiin ang kamay niya sa likod ko, at bumulong, aayusin natin kung ano ang makakabuti. Akala ko ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang makakabuti sa kumpanya. Nalaman ko na lang kalaunan na ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang makakabuti para sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, sinimulan niya akong tawagan gabi-gabi para magpakita ng kunwaring pag-aalala. Sabi niya, masyadong komplikado ang kumpanya para patakbuhin ko mag-isa. Sabi niya, mas nire-respeto siya ng mga bangko. Sabi niya, mas panatag ang mga kliyente kung isang lalaking may experience sa finance ang mangunguna. Sabi niya, nakakabulag daw ang pagluluksa, kaya baka mas mabuting umatras muna ako, bago ko pa masira ang pinaghirapan ni Papa. Sinabi ko sa kanya na naa-appreciate ko ang advice niya, pero wala akong pipirmahan. Doon na nag-iba ang tono niya. Hindi na siya tunog kuya, tunog maniningil na siya ng utang. Isang hapon, niyaya niya akong mag-lunch sa isang mamahaling glass-walled restaurant sa Gis. Yung klase ng lugar na walang sumisigaw dahil lahat ay abala sa pagpapanggap na hindi sila nakikinig. Inislide niya ang isang folder patawid sa mesa at sinabing mayroon siyang malinis na solusyon. Pwede ko raw ilipat ang voting control sa kanya sa loob ng 5 taon. Mananatili ang malaking sweldo ko, ako pa rin ang mukha ng operasyon, at maiiwasan ko ang stress ng pagiging leader. Binuksan ko ang folder.
Nakaprint na ang kontrata. Nakatype na ang pangalan ko sa ibabaw ng signature line. Nagdala ka talaga ng kontrata sa launch, tanong ko. Ngumiti siya. Nagdala ako ng stability. Ibinalik ko ang folder sa kanya. Binigay sa akin ni Papa ang kontrol dahil may dahilan. Bahagyang nawala ang ngiti niya, sapat lang para makita ko ang galit sa likod nito. Emotional si Papa. May sakit siya. Hinayaan niyang pangunahan ng nostalgia ang isang business decision. Iyon ang unang beses na ginusto ko talagang umalis sa mesang iyon. Hindi dahil ininsulto niya ako, kundi dahil ininsulto niya ang patay na taong nagtayo ng kumpanyang sinusubukan niyang agawin. Tumayo ako, sinabi ko sa kanya na hindi ko na ito pag-uusapan pa, at naglakad paalis habang nakaupo lang siya roon. Bukas pa rin ang folder sa pagitan ng mga baso ng tubig. 2 araw ang lumipas, natuklasan ko na may nag-access ng company email ko pagkalipas ng hating gabi at nagpadala ng mga mensahe sa isang malaking kalaban namin sa industriya. Nagtatanong tungkol sa posibleng bentahan ng kumpanya. Ang pananalita ay magalang, maingat, at malayong-malayo sa kung paano ako magsalita. Pinalalabas sa email na nahihirapan na ako at palihim na pinag-iisipang ibenta ang kumpanya bago mag-renew ang mga kontrata. Chiinek ko ang login history. Galing ang access sa mismong office network namin. Nang kumprontahin ko si Lucas, hindi man lang siya kumurap. Baka nakalimutan mo lang, sabi niya. Iba ang nagagawa ng stress sa tao. Dapat tumawag na ako ng pulis ng araw na iyon. Imbes na gawin iyon, pinalitan ko ang mga password ko, nagpa-schedule ng internal audit. At sinabi sa sarili ko na baka pareho lang kaming binago ng pagluluksa. Pero hindi gumagawa ng peking email ang pagluluksa. Hindi nagpiprint ng mga kontrata ang pagluluksa. Hindi ka titingnan ng pagluluksa sa mata para subukan kung gaano karaming lason ang kaya mong inumin bago mo matawag itong pagtataksil. Ang sumunod na babala ay dumating mula sa isang driver na nagngangalang Elias. Kumatok siya sa pinto ng opisina ko. Lukot ang sombrero sa mga kamay niya at bakas ang takot sa mukha. Sinabi niya sa akin na may binago raw sa temperature log ng isa sa mga medical shipments namin. Base sa orihinal na record, nanatili sa tamang temperatura ang trailer sa buong biyahe. Pero ang file na nakalagay sa compliance folder ay nagpapakita ng biglaang pagtaas ng temperatura na pwedeng makasira sa isang buong shipment ng insulin. Tinanong ko kung sino ang nag-upload ng binagong file. Yumuko siya at sinabing gamit daw ang credentials ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Alam ko agad na mas malaki ito sa mga peking emails. May taong gumagawa ng ebidensya para palabasin na pabaya ako, unstable at delikado para sa kumpanya. Pumunta ako sa server room at tiningnan ang access records. Kalahati sa mga kailangan ko ay nawawala. Hindi lang basta binura ng propesyonal. Nagtrabaho sa bangko si Lucas, pero bago iyon. Nag-aral siya ng Systems Compliance at Risk Management. Alam na alam niya kung aling mga pagkakamali ang mukhang aksidente, at kung alin ang mukhang sinadya at kriminal. Nang gabing iyon, tumawag siya sa akin at sinabing kailangan naming mag-usap sa lumang Southport Depot sa Batangas. Ang abandonadong repair garage na 3 taon ang hindi ginagamit ni Papa simula nang lumipat kami sa bagong warehouse. Gusto ko sanang humindi. Tapos, sinabi niya na may nahanap daw siyang paper copies ng orihinal na temperature log sa mga lumang files ni Papa at kung gusto ko raw protektahan ang sarili ko. Kailangan ko itong makita bago dumating ang audit team sa Lunes ng umaga. Seryoso ang tono niya, parang nag-aalala pa nga. Hana, mahinang sabi niya. Pwedeng lumala to, sinusubukan kitang tulungan bago pahuli ang lahat. Naiinis ako dahil may parte pa rin sa akin na gustong maniwala sa kanya. Siguro dahil sabay kaming kumakain ng champorado sa iisang lamesa noong mga bata pa kami. Siguro dahil minsan niya akong binuhat pauwi nang mahulog ako sa baha noong 9 na taong gulang ako. Siguro dahil mas matagal tanggapin ang katotohanan na ang sarili mong kuya ang nagpaplano ng pagbagsak mo. Pumunta ako sa depot bago mag-sunset. Signal number 2 na noon at nasa likod ng chain link fence ang lugar,
Malapit sa dulo ng isang industrial road. Puno ng putik at basang semento dahil sa walang tigil na ulan. Madilim ang buong building maliban sa isang ilaw malapit sa pinto ng opisina. Nakaparada sa labas ang AV ni Lucas, umaandar ang makina. At ang usok mula sa tambutso ay hinahampas ng malamig na hangin. Lumabas siya na nakasuot ng mamahaling jacket. Mukhang taong pupunta sa board meeting imbes na sa isang inabandonang truckyard. Mabuti dumating ka, sabi niya. Bilisan na natin to. Pagpasok sa maliit na opisina, iniabot niya sa akin ang isang makapal na folder ng mga nakaprint na reports. Noong una, hindi ko maintindihan ang tinitingnan ko. Tapos, nakita ko ang pangalan ko sa mga approval forms na hindi ko naman pinirmahan. Ang initials ko sa mga shipments na hindi ko naman inirelease. At isang statement na nagsasabing inutusan ko raw ang isang driver na ituloy ang biyahe, kahit nag-a-alarm na ang temperatura. Peke ang mga to, sabi ko. Sumandal si Lucas sa desk. Mukhang totoo. Nilipat ko ang pahina at nakita ko ang scan ng electronic signature ko na nakadikit sa isang emergency override request. Ginawa mo tong maingat, sabi niya. Ang pagbibintang ng walang ebidensya ang mismong klaseng ugali na ikinababahala ng lahat. Ng lahat. Binuksan niya ang isa pang folder. Sa loob ay may sulat na umano'y galing sa isang corporate physician na nagsasabing nagpapakita ako. Napalatandaan ng severe emotional instability pagkatapos mamatay ni Papa at kailangan ko raw munang mag-step down sa aking executive responsibilities. Nanlamig ang mga kamay ko sa dahilan na walang kinalaman sa bagyo sa labas. Gusto mong palabasin na baliw ako at hindi kayang mamuno. Bumuntong hininga si Lucas na parang dismayado siya sa akin. Sinusubukan kong iligtas ang kumpanya mula sa isang leadership crisis. Tapos, nilapag niya ang huling dokumento sa desk. Isang temporary transfer of voting authority. 90 days. Naka-highlight ng yellow ang signature line ko. Pirmahan mo to at mawawala ang issue sa compliance. Ako ang bahalang mag-stabilize sa bangko. Ako ang haharap sa mga acquisition offers at makakapagpahinga ka. Acquisition offers, inulit ko. Kaya pala. Iyon ang habol mo. Hindi niya ito itinanggi. Hawak natin ang isang kumpanyang mas malaki ang halaga kapag pinagwatak-watak kaysa kapag buo. Yung lupa pa lang ng warehouse sa Laguna, bayad na ang utang natin at yayaman pa tayo. Wala tayong utang na nag-obliga sa ating magbenta. Nagbago ang mukha niya. Unti-unting nawala ang pagiging kalmado niya at nakita ko ang panlulumo sa ilalim nito. Hindi konsensya. Panlulumo. Hindi mo naiintindihan ang posisyon natin. Hindi, sabi ko. Tingin ko naiintindihan ko na. Aabutin ko sana ang phone ko, pero mas mabilis siya. Hinawakan niya ang pulso ko ng sobrang higpit kaya nasaktan ako. Kinuha ang phone sa kamay ko at ibinulsa sa jacket niya. Sa isang segundo, pareho kaming natigilan. Iyon ang sandaling alam kong wala ng atrasan. Ibalik mo yan, sabi ko. Mumiti siya, pero patay ang mga mata niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi niya sa akin na nasa garahe raw ang mga orihinal na files. Sa isang kahon na itinago ni Papa sa loob ng lumang service truck. Tumanggi akong sumunod sa kanya hanggang sa itinaas niya ang mga susi ko at sinabing, pwede kang tumayo dyan magdamag o pwede mong kunin ang ebidensyang ipinunta mo rito. Dapat tumakbo na ako. Dapat sumigaw na ako roon pa lang habang malapit pa kami sa kalsada. Pero ang isiping baka naroon ang mga files ni Papa. Na baka may isang papel na kayang maglinis ng pangalan ko, iyon ang nagtulak sa akin na sumunod. Nasa 30 yards ang layo ng garahe sa likod ng opisina. Isang mahabang bakal na building na may roll-up door at side entrance. Binuksan ni Lucas ang pinto sa gilid at sinenyasan akong pumasok. Sa likod na istante, sabi niya. Kulay asul na kahon. Pumasok ako. Amoy kalawang, basang semento at alikabok ang loob. 3 hakbang pa lang ako papunta sa mga istante. Sa likuran ko, sumara ang pinto ng napakalakas, halos umalingaw sa buong building.
Napaharap ako eksakto nang marinig ko ang pag-click ng padlock. Lucas, sigaw ko. Iyon ang unang beses na tinawag ko siya sa pangalan niya ng gabing iyon. Nagbabaka sakaling maalala pa niya kung sino siya. Mula sa kabila ng pinto, narinig ko ang boses niya. Mayroon kang hanggang bukas ng hapon para magbago ng isip. Tumakbo ako sa pinto at sinipa ito. Gumapang ang sakit sa binti ko. Buksan mo tong pinto. Dapat pumirma ka na lang, Hana. Hindi mo pwedeng gawin to. Nagkaroon ng katahimikan tapos isang mahinang tawa. Ginawa ko na. Sinabi niya sa akin na nag-email na raw siya sa mga empleyado gamit ang account ko. Sinabing magbabakasyon ako para magluksa ng pribado at ayaw kong may tumatawag sa akin. Sinabi niyang in-schedule na niya ang emergency transfer meeting para bukas ng hapon. Sinabi niya na bago pa man magtaka ang iba kung nasaan ako, kontrolado na niya ang kumpanya, ang mga bank accounts at ang proseso ng pagbebenta. Tapos, sinabi niya ang linyang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko magdamag. Kahit sumigaw ka pa dyan maghapon. Walang darating. Layo ng palayo ang mga yabag niya. Bumukas ang pinto ng kotse. Umandar ang makina at nawala ang tunog pababa ng kalsada. At naiwan akong nakatayo sa dilim, nakakulong sa sementeryo ng mga lumang makina ng tatay ko. At na-realize na hindi lang ako kinulong ng sarili kong kuya. Binura niya ako. Ang unang oras ay puro galit. Ibinangga ko ang balikat ko sa pinto hanggang sa manhid na ang buto sa braso ko. Sinipa ko ang malapit sa kandado, tapos ang mga bisagra, tapos ang frame. Hindi gumalaw ang pinto. Ipinakabit ito ni Papa pagkatapos kaming manakawan ilang taon na ang nakakalipas. Proud na proud pa siya noon dahil napakatibay nito. Proud siyang walang makakapasok ng puwersahan sa repair garage niya kailanman. Naaalala ko pang tumawa ako nang sabihin niya iyon. Ngayon, ang mismong bagay na ginawa niya para ilayo ang mga magnanakaw ang siya ring nagkukulong sa akin sa loob. Hinanap ko sa mga dingding kung may switches, outlets, bintana, kahit ano. Kumurap ng isang beses ang ilaw sa itaas, tapos tuluyan ang namatay. Ang naiwan na lang ay ang manipis na liwanag mula sa labas na pumapasok sa isang maliit na vent sa itaas ng workbench. Hinila ko ang isang bakal na istante sa ilalim nito at umakyat. Pero masyadong maliit ang vent para magkasya ang balikat ko at nakatornilyo pa mula sa labas. Sumigaw pa rin ako. Sumigaw ako hanggang sa magkasugat-sugat ang lalamunan ko. Walang sumagot. Sa labas, patuloy ang pag-ungol ng bagyo sa abandonadong depot. At ang hangin ay pinapatunog ang mga yero na parang may buhay na halimaw. Pagsapit ng 3 oras, naging matematika ang galit ko. Gaano kalamig? Gaano katagal bago pumantay ang temperatura sa loob sa napakalamig na hangin at ulan sa labas? Gaano karaming enerhiya ang nasayang ko kakasigaw? Ano ang pwede kong gamitin? May nahanap akong lumang lona na nakatupi sa ilalim ng tie rack. Isang peres ng matigas na work gloves, isang basag na flashlight na walang baterya, 2 bote ng tubig na sobrang lamig. At isang kahon ng mga lumang emergency thermal blanket at heat patches na parang buhangin na ang laman. Isa sa mga ito ay medyo gumagana pa. Hinawakan ko ito sa pagitan ng mga palad ko na parang kandila. Walang pagkain maliban sa isang lumang menthol candy na nakadikit sa ilalim ng drawer. At kinain ko iyon nang hindi iniisip kung gaano na ito katagal doon. Binalot ko ang sarili ko sa lona at nagpatuloy sa paglalakad paikot-ikot sa loob ng garahe, dahil kapag tumigil ako, gumagapang ang lamig mula sa mga binti ko pataas. Maya-maya, sinusubukan ko ulit buksan ang pinto, hindi dahil umaasa akong bubukas ito. Kundi dahil ang walang gawin ay pakiramdam ko tinatanggap ko na ang kamatayan ko. Sa kung anong oras ng gabi, nahanap ko ang lumang puting service truck ng tatay ko na nababalot na ng makapal na alikabok. Hindi nakalock ang pinto ng driver's seat. Pagpasok ko, amoy na amoy ko pa rin siya sa loob. Kape, leather, at ang lumang pabango niya. Halos bumigay ang loob ko. Umupo ako sa manibela at hinawakan ito ng mahigpit gamit ang 2 kamay. Naalala ko ang lahat ng umagang idina-drive niya ako papuntang warehouse bago mag-sunrise.
Sinasabi sa akin na ang pagiging leader ay hindi tungkol sa pagsigaw ng mga utos, kundi ang pagiging huling taong susuko kapag pagod na ang lahat. Ipinatong ko ang noo ko sa manibela at bumulong, sinusubukan ko pa. Hinalughog ko ang loob ng truck. Walang susi, walang phone, walang emergency kit. Ang glove compartment ay mailaman lang ng mga lumang resibo, tire pressure gauge, at isang kupas na picture ko noong 17 ako. Nakatayo ako sa tabi ng unang delivery truck ko. Nakangiti ng malapad na parang nasakop ko na ang mundo dahil ipinagkatiwala sa akin ni Papa ang pag-inspect ng route sheet. Ibinulsa ko ang picture. Pagdating ng ika-10 oras, hindi na matalim ang lamig, naging mabigat na ito. Mas natakot ako roon. May sapat akong alam sa safety training para maintindihan kung ano ang ibig sabihin kapag bumagal na ang panginginig ng katawan ko. Pinilit kong gumalaw ng mabilis. Nag-squats ako sa tabi ng truck. Hinampas ko ang mga braso ko. Ibinagsak ko ng ibinagsak ang mga paa ko hanggang sa sumakit ang mga daliri ko at pagkatapos ay namanhid na naman. Ininom ko ang tubig ng paunti-unti kahit sobrang lamig na nito. Naging kakaiba ang dilim pagkalipas ng hating gabi. Mas lumakas ang mga tunog. Isang tulo ng tubig sa likod ng mga istante, ang pag-ingit ng bakal dahil sa lamig ng bagyo, ang sarili kong paghinga. Inisip ko si Lucas na nakaupo sa isang mainit na kwarto. Marahil nag-iensayo sa harap ng salamin ng mukhang nag-aalala. Inisip ko na sinasabihan niya ang mga tao na mahina ako, na kailangan ko ng pahinga. Na pumapasok lang siya sa eksena dahil mahal niya ako. Mas nagalit ako roon kaysa sa lamig. Kung pera lang sana ang gusto niya, naging madumi sana pero simple. Pero gusto niyang sirain pati pangalan ko. Gusto niyang paniwalain ang mundo na pumalpak ako, na unstable ako, na nagkamali ang tatay ko sa pagtitiwala sa akin. Bandang madaling araw, may sumilip na liwanag mula sa vent. Maputla at walang silbi. Nakasurvive ako ng isang gabi, pero hindi pakiramdam ng tagumpay ang makaligtas. Basag-basag ang mga labi ko. Maga ang mga kamay ko kakapalo sa pinto. Ang bagal na ng pag-isip ko, parang lumulusong sa makapal na putik. Bumalik ako sa loob ng truck dahil nahaharangan nito ang hanging pumapasok mula sa mga siwang. Doon tumama ang tuhod ko sa isang bagay sa ilalim ng dashboard. Isang itim na box na nakakabit sa ilalim ng radio panel. Noong una, akala ko parte ito ng lumang stereo system ng truck. Tapos nakita ko ang nakapulupot na wire ng mikropono. Isang two-way radio. Ipinakabit ito ni Papa taon na ang nakararaan pagkatapos mawalan ng signal ang mga cell tower at mas stranded ang dalawang driver namin dahil sa matinding bagyo. Hindi na siya lubos na nagtiwala sa mga smartphones pagkatapos noon. Mas matagal masira ang mga lumang sistema, madalas niyang sabihin. Sobrang nanginig ang mga kamay ko kaya halos hindi ko mahanap ang power switch. Walang nangyari. Sinubukan ko ulit. Kumurap ang isang mahinang orange na ilaw na wala at bumalik. Umingay ang radyo dahil sa static. Mahina na ang baterya ng truck, siguro halos patay na. Baka minuto na lang ang ibigay nito imbes na oras. Itinaas ko ang mikropono. Basag ang boses ko. Emergency. Ako si Hannah Valderrama. Nakakulong ako sa loob ng lumang Southport Depot Garage. Kailangan ko ng tulong. Static lang ang sumagot. Lumipat ako ng channel. Sinubukan ko ulit. Parang awan niyo na, kung may nakakarinig sa akin, natrap ako dito. Walang phone, sobrang lamig. Southport Depot. Puro static. Kumurap ang ilaw. Naisip ko ang baterya na mamamatay na lang habang nawawala ang boses ko sa kawalan. Sinubukan ko ang huling channel, ang channel na ginagamit ni Papa para sa overnight dispatch. Ako si Hannah Valderrama. Ikinulong ako ng kuya ko dito. Sinusubukan niyang agawin ang negosyo ng tatay ko. Parang awan niya na, may sumagot sana. Pakiramdam ko walang katapusan ang katahimikan pagkatapos. Tapos nag-crack ang speaker. Isang boses ng babae ang dumaan, nag-iingat at bakas ang di makapaniwalang tono. Ulitin mo nga yung pangalan. Hinawakan ko ang mikropono gamit ang dalawang kamay.
Hannah Valderrama. Isang paghinto. Tapos, sinabi ng boses ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Hannah, kung biro man to, napakasamang biro nito. Lumunok ako kahit masakit ang lalamunan ko. Hindi ito biro. Mamamatay na ako sa lamig. Isa pang tunog ng static. Tapos sinabi niya, ako si Maya Quinto. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka eksakto. Si Maya Quinto ang kahuli-hulihang tao na inasahan kong magliligtas sa buhay ko. 18 buwan na ang nakakalipas. Siya ang pinakamagaling naming overnight dispatch coordinator hanggang sa nasira ang career niya dahil sa isang nawawalang medical shipment. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Access logs, route changes, override approvals, pati isang email mula sa account niya. Isinumpa niya na na-frame up lang siya, pero sinabi ni Lucas na malinaw ang ebidensya, at naniwala ako sa mga papel imbes na sa kanya. Ngayon, habang nanginginig sa loob ng lumang truck ni Papa, ang boses niya ang kaisa-isang pumipigil sa akin na tuluyang mawala. Sinabi ko sa kanya ang lahat gamit ang namamatay na radyo. Ang mga peking temperature logs, ang transfer papers, ang pagkuha ni Lucas sa phone ko, ang garahe, at ang meeting na nakaschedule mamayang hapon. Saglit siyang natahimik. Tapos sinabi niya, 1 taon at kalahati akong naghintay na may ibang taong magsabi ng malakas kung ano talaga ang ginagawa niya. Kumurap ang ilaw ng radyo. Sinabihan ako ni Maya na huwag matulog, patuloy na gumalaw. At parating na siya, kasama ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Tapos, tuluyan nang namatay ang baterya. Pinilit ko ang sarili kong maglakad ng paikot-ikot hanggang sa marinig ko ang mga gulong sa labas. Tapos ang mga boses at ang tunog ng metal cutters na sumisira sa kandado. Nang tuluyan nang bumukas ang pinto. Sobrang lakas ng liwanag na sumalubong sa akin kaya halos matumba ako. Nakatayo si Maya sa tabi ng isang pulis, nakatitig sa akin na may halong gulat at galit. Binalot nila ako ng mga kumot, binigyan ng mainit na tubig, at inalalayan akong pumasok sa truck niya. Hindi niya ako niyakap. Hindi ko pa deserve yon. Binuksan niya ang isang weatherproof case sa backseat niya na puno ng mga dokumento, flash drives, at recordings. Ilang buwan na pala siyang bumubuo ng kaso laban kay Lucas. Shell companies, minanipulang temperature logs, impormasyon ng ruta na ibinenta sa kalaban natin. At ang ebidensya na na-frame up siya ni Lucas pagkatapos niyang makita ang isang duplicate invoice na nakakonekta sa account nito. Gusto ng pulis na dalhin muna ako sa ospital, pero chinek ni Maya ang phone niya at sinabing tuloy pa rin daw ang emergency transfer meeting ng 3:00. Akala ni Lucas ay nakakulong pa rin ako. Akala niya may oras pa siya para nakawin ang kumpanya ni Papa habang nakasuot ng suit. Tiningnan ko ang ebidensya ni Maya at nagtanong, kaya ba natin siyang pigilan? Tumango siya. Sa mga hawak ko. Baka. Sa mga alam mo. Sigurado. Bago kami umalis sa depot, tumingin si Maya sa garahe at sinabing, nagalit ako sa'yo dahil hindi ka naniwala sa akin. Sumagot ako, dapat lang. Sabi niya, tulungan mo akong tapusin to. Tapos pag-uusapan natin ang pagpapatawad. At sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, hindi na ako naghihintay na iligtas. Babalik ako para lumaban. Hindi kami dumiretso sa bangko. Alam ni Maya na mas epektibo ang ebidensya kapag dumating ito na may mga testigo, otoridad, at sa tamang oras. Tinawagan ng pulis ang isang financial crimes investigator mula sa NB. Habang tinawagan naman ni Maya ang isang transportation compliance officer na matagal nang nagre-repaso sa records ng Valderrama Cold Chain Logistics. Tapos, pumunta kami sa main warehouse. Nang pumasok ako habang nakabalot sa isang hiniram na jacket. May mga pasa ang kamay at halos walang boses, natigilan ang lahat ng tao sa loob. Nakatanggap na silang lahat ng email mula sa account ko na nagsasabing nagbabakasyon ako dahil sa matinding pagluluksa at unstable pa ako. Hindi lang ako ikinulong ni Lucas, inihanda niya rin ang kwentong dapat paniwalaan ng mga tao. Dahil ako pa rin ang may controlling interest, inauthorize ko ang pag-access sa company archives,
server backups, fleet logs, at executive records. Nahanap ni Maya ang nakaligtaan ni Lucas. Ang lumang physical backup drive ng tatay ko na nakalock sa ilalim ng route planning desk. Naroon ang mga orihinal na temperature logs na katabi ng mga binago. Ang packing shipment failure na ibinintang sa akin ay hindi kailanman nangyari. Ang pirma ko ay in-attach lang ilang araw pagkatapos. Ang mga files na ginamit para i-frame up si Maya ay ginawa rin mula sa opisina ni Lucas. Kasunod nito ang ebidensya sa pananalapi. Mga bayad sa shell companies, duplicate invoices. Sikretong consulting fees mula sa Luzon Premier Logistics. At isang draft ng sale agreement na nangangako ng malaking bonus kay Lucas kung maibibigay niya ang kontrol ng kumpanya. Tumawag ang abogado namin at sinabing nasa bangko na si Lucas sa Makati at inihahanda na ang pag-present ng emergency transfer documents. Dumating kami ng 2 oras 58 minuto. Nasa conference room si Lucas kasama ang mga representatives ng bangko, mga abogado, at isang notary public. Suot-suot pa niya ang silver tie clip ni Papa, na parang pag-aari na niya ang lahat. Napalingon siya nang bumukas ang pinto at parang naubusan ng dugo ang mukha niya. Hana, mabilis na sabi niya. Salamat sa Diyos, nag-alala kami. Pumasok ako at sinabing, hindi, Lucas, nag-alala ka dahil nakaligtas ako. Inilatag ng investigator ang mga orihinal na logs, mga peking dokumento, shell company records, at ang binagong access history. Pumasok si Maya sa likuran niya at tuluyan ng gumuho ang maskara ni Lucas. Tinawag niyang disgruntled former employee si Maya, pero inilapag ng pulis ang phone, susi. At wallet ko sa ibabaw ng lamesa, nasa loob ng isang evidence bag na nakuha mula sa dihik ni Lucas. Natahimik ang buong kwarto. Umatras ang Luzon Premier Logistics mula sa deal. Sinuspende ng bangko ang lahat ng transfer documents. Tumanggi ang abogado namin na kilalanin ang anumang otoridad na inaangkin ni Lucas. Sinubukan pang sabihin ni Lucas na pinoprotektahan niya lang daw ang kumpanya. Pero pinatugtog ni Maya ang recording ng sarili niyang boses. Kapag nawala na si Hana, madali na ang board. Naniniwala ang mga tao sa kung ano ang sinasabi ng mga papel. Doon na nagtapos. Inutusan siya ng mga pulis na tumalikod. Tiningnan niya ako nang may purong galit at sinabing, wala kang ideya kung ano ang ginawa mo. Naisip ko ang garahe, ang sobrang lamig, ang nasirang career ni Maya, at ang ninakaw na tiwala ni Papa. Alam na alam ko kung ano ang ginawa ko, sabi ko. Bumalik ako. Pinusasa nila siya sa harap ng lahat ng taong gusto niyang ma-impress. Habang inilalabas siya, sumigaw siya na babagsak daw ang Valderrama cold chain kapag wala siya. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon at sinabing, nakasurvive ang kumpanyang ito sa mga matitinding bagyo, pagkasira ng makina, at mga walang kuryenteng gabi. Makakasurvive ito sa isang magnanakaw. Lumabas sa balita ang kwento bago pa lumubog ang araw. Noong una, simple lang ang headline, Logistics Executive. Inaresto sa kalagitnaan ng business transfer meeting. Kinabukasan, naging mas pangit at mas totoo na ang balita, kuya. Inakusahang ikinulong ang kapatid sa abandonadong garahe para agawin ang kumpanya ng pamilya. Nagpalipas ako ng gabi sa ospital dahil sa mild hypothermia, dehydration, mga pasa sa kamay. At may isang nurse na panay ang sabi na ang swerte ko raw. Alam kong tama siya, pero hindi swerte ang tamang salita. Ang swerte, nagkataon lang. Ang nagligtas sa akin ay ang lumang radyo ni Papa. Ang pagtanggi ni Maya na manahimik. At ang parte sa sarili ko na pilit na gumagalaw noong mas madali na sanang humiga na lang at sumuko. Hinalughog ng mga investigador ang bahay ni Lucas, opisina, laptop, cloud drives, at bank accounts. Araw-araw sa buong linggo may bagong lumalabas. Ilang buwan na pala siyang nakikipag-negotiate sa Luzon Premier Logistics. Ipinangako niya sa kanila ang listahan ng mga kliyente namin, access sa lupa ng warehouse sa Laguna, at mga truck na ibebenta ng mura. Kapag nakontrol na niya ang kumpanya, gumawa siya ng shell companies para makatanggap ng mga consulting payments.
Binago niya ang mga safety logs para palabasing pabaya ako. Na-frame up si Maya para tanggalin ang kaisa-isang empleyado na nakapansin ng ginagawa niya. At gumawa ng kwento na naging unstable na ako dahil sa pagluluksa. Ang medical letter na plano niyang gamitin laban sa akin ay peke at may nakaw na pirma ng isang doktor mula sa isang public record. Manipulado ang mga temperature records. Ang mga email mula sa account ko ay na-trace sa mga devices niya. At ang emergency transfer papers ay inihanda niya bago pa man mailibing si Papa. Yung huling detalyeng iyon hindi maalis sa isip ko. Ang ilang pagtataksil ay nagsisimula na pala bago mo pa malaman na nasa panganib ka na. Sa huli, hinarap ni Lucas ang mga kasong unlawful imprisonment, corporate fraud, forgery, evidence tampering, identity misuse, estafa, at financial crimes na konektado sa tangkang pagbenta ng kumpanya. Sinubukan ng mga abogado niya na ikatwiran na nagpanik lang daw siya dahil sa pressure sa negosyo. Sinagot iyon ng piskal sa pamamagitan ng paglalatag ng timeline. Ilang buwan ng mga peking dokumento, planadong compliance failures, tagong bayad, at ang isang nakalock na pinto. Hindi gumagawa ng spreadsheets ang nagpapanik. Hindi nagre-rehistro ng shell companies ang nagpapanik. Hindi ninanakaw ng nagpapanik ang phone ng kapatid niya at iniiwan ito sa nakamamatay na lamig. Habang naglalakad papunta sa bangko suot ang tie clip ng namatay nilang tatay. 3 buwan pagkatapos, kumuha si Lucas ng plea deal. 14 na taon sa bilibid, babayaran niya ang danyo sa Valderrama Cold Chain Logistics at kay Maya. Tatanggalan siya ng voting at profit rights hanggat hindi nare-resolba ang civil claims. At may permanenteng ban sa paghawak ng financial authority sa anumang kumpanyang konektado sa regulated transport. Nang marinig ko ang sentensya, hindi ako nagdiwang. Iniisip ng mga tao na ang paghihiganti ay parang mga paputok na masayang panoorin. Pero ang totoong hustisya, mas mabigat kaysa roon. Pakiramdam nito ay parang pagbaba ng isang kahon na matagal ko nang binubuhat kaya nakalimutan na ng mga braso ko kung paano maging magaan. Bumalik si Maya sa Valderrama Cold Chain. Hindi bilang babaeng pinagtsismisan ng lahat, kundi bilang Director of Compliance and Safety Integrity. Simple lang ang unang kondisyon niya, walang nakatagong reviews, walang palihim na paninisi. Walang sistema kung saan ang isang makapangyarihang tao ay kayang sirain ang isang empleyado gamit ang papel na walang nagko-question. Pumayag agad ako bago pa man niya matapos ang pangungusap niya. Inayos namin ang lahat. Bawat temperature log ay kinailangan ng may independent backup. Bawat emergency override ay kailangan ng dual verification. Bawat empleyadong inakusahan ng misconduct ay may karapatan sa transparent review. Gumawa rin kami ng hardship at legal support fund para sa mga driver, warehouse staff, at dispatchers na maling napagbintangan o pinilit na manahimik. Gusto kong gawin higit pa sa mag-survive ang kumpanya kay Lucas. Gusto ko itong maging isang lugar kung saan ang mga pamamaraan niya ay hindi na kailanman gagana. May mga kliyenteng umalis noong pumutok ang iskandalo. Pero mas marami ang bumalik noong nakita nilang inilabas namin ang katotohanan imbes na ibaon ito. Isang network ng ospital ang nag-renew ng kontrata nila dahil, sabi nga ng direktor nila sa akin, mas nakakatakot daw ang pagtatakip kaysa sa pagkakamali. Naging parte ng pamumuno ko ang linyang iyon. Itinayo ni Papa ang Valderrama Cold Chain sa pagiging maaasahan. Pero natutunan ko na ang pagiging maaasahan ay hindi lang tungkol sa pagde-deliver ng mga kargamento sa tamang oras. Ito ay ang pagsasabi ng katotohanan kahit pa may kapalit itong mawawala sa iyo. Ito ay ang pagprotekta sa mga taong nasa ilalim mo. Hindi lang ang pagpapasaya sa mga taong nasa itaas mo. Ito ay ang pag-intindi na ang isang negosyo ay hindi pamilya dahil lang sa may nagsabing pamilya kayo. Nagiging pamilya lang ito kapag ligtas ang mga tao na magsalita. Tungkol naman kay Lucas, hindi ko pa siya binibisita. Baka balang araw. Maging handa na akong tanungin siya kung bakit inisip niya na mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ko. Pero wala pa ako roon. Ang pagpapatawad ay hindi isang palabas na utang mo sa ibang tao dahil lang magkadugo kayo. Minsan,
Ang pinakatapat na magagawa mo ay ang gumawa ng pader na sapat ang tibay para protektahan ang taong pinaghirapan mong buuin sa sarili mo. Ang nangyari sa garaheng iyon ay nagturo sa akin na totoo ang pamilya. Pero hindi kailanman ito dapat gamitin bilang armas. Ang pagmamahal na walang respeto ay nagiging pagkontrol. Ang katapatan na walang katotohanan ay nagiging kulungan. At ang pananahimik sa harap ng pang-aabuso ay nagtuturo lang sa mga malulupit na tao na gumagana ang kanilang kalupitan. Simple lang ang aral na dala-dala ko ngayon. Protektahan mo ang iyong integridad bago mo protektahan ang imahe ng iba. Humingi ng tulong bago ka ikulong ng sarili mong pride sa pag-iisa. Maniwala sa ebidensya, pero makinig ka rin kapag sinasabi ng mabubuting tao na may mali. At kapag may sumubok na kunin ang boses mo. Mabuhay ka ng sapat para gamitin ito ng mas malakas pa kaysa dati. Gusto ng kuya ko na mag-isa, tahimik, at makalimutan ako sa loob ng garaheng iyon na namamatay sa lamig. Imbes na mangyari iyon, lumabas ako, binawi ko ang kumpanya ng tatay ko. Nilinis ko ang pangalan ng isang inosenteng babae. At natutunan ko na ang pinakamatibay na pamilya ay hindi palaging ang pamilyang kinamulatan natin. Minsan, sila ang mga taong sumasagot sa radyo kapag iniwan ka na ng lahat sa kawalan.